Nakita ko lang, binubula lang yung taong bayan. Lalo na pag-eleksyon. Ang babait ng mga politiko eh. Sa tingin po ninyo, your experience is enough to run the country? Pag sinabi mong executive job, sanay ako dyan. Dahil lumaki akong naghahanap buhay, nagmamanis ng bahay namin, pamumuhay namin. Magbaback out kayo kung merong sign from God. Meron na bang sign? Yung sinasabing sign ay mas pinatibay pa ng Panginoon yung paniniwala ko na tuloy ang laban. Senator Manny Pacquiao, maraming salamat for joining us Thank you. in private on CNN Philippines. Marami pong salamat. Senator, pag sinasabing pangalan Manny Pacquiao, ang sinasabi ng taong bayan, boxing icon, legislator, preacher, politician. Kung tatanggalin natin yung mga posisyon ni Manny Pacquiao, who is Manny at home bilang asawa at ama? Simple lang, masiyahin at malaro sa sa pamilya at simple lang kaligayahan. Minsan nagluluto, minsan naglalaba, naglilinis. Anong paborito niyong linuluto, Senator Manny? Tinula palagi, di ba? At saka anong linalaban ninyo? Mga damit. Sanay ako sa paglalaba kasi tumatanggap kami ng labada nung araw. Yung labada nung araw, wala pang machine. Oh, ganun pa. Wala pang washing machine Wala doon, pang tsaka washing dryer. machine, no. Walang dryer, kaya ano mo, sampay mo. Senator Manny, meron ka pang isang termino no, sa Senado kung hindi kayo tumakbo sa pagka-presidente. Can you remember the moment where you made that final decision na gusto kong tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas? Kung posisyon lang ang interest ko dyan, tumakbo lang ako ng senador. Kaso lang, hindi ako sa posisyon eh. Ang gusto ko talaga yung may direksyon ang bansa natin, maayos natin yung problema. Kasi sa mahigit isang dekada ang pagsiservisyo ko, nakita ko yung problema ng ating bansa. Kinakailangan talaga ng godly at malinis na pamumuno nang hindi ka mag-compromise. Yun ang importante. Kasi ako, kung may maraming opportunity dito sa bansa natin, maunlad ang bansa natin, hindi ko kailangan pumasok din sa politika. Dahil nga sa politika, actually, nagsisi nga ako dahil bakit ako napasok sa politika dahil sinisira nila yung pangalan ko na dugo at pawis ang puhunan ko. Nagsisikap ako para magbigay ng karangalan sa bansa natin at makilala ako. And then, itong mga kawatan dyan sa gobyerno, nag-hire ng mga tao para sirain ako. Pangit yan. Kaya yan ang mission ko. Pag ako naging presidente, ubos lahat yung mga kawatan dyan sa gobyerno. Alam mo, ang ganda ng excited ako sa mga gagawin ko kasi wala silang lusot dito. Hindi ko kailangan alamin yung bank account nila. I have, God gave me wisdom. Binigyan ako ng wisdom ng Panginoon para habulin silang lahat. Wala silang kawala. At kahit saan nila itago yung pera nila. Mahuhuli ka. Before you decided to run for the presidency, did you seek the advice of your wife, Jinky, and your kids? Yes, support naman sila. All out support naman sila. Ano naman sinabi nila? Wala naman silang sinabi na, Dad, don't run. Politics is a dirty business. Alam nila yung puso ko. Yung asawa ko, pamilya ko, alam nila yung puso ko na ang daddy nila, ang Manny Pacquiao talagang ang mapagmahal sa mga mahihirap. Matulungin. Yan ay hindi sa pagbubuhat ng upuan, no? Yung sinasabi ko, nagmamahal sa mga mahihirap, matulungin. Ginagawa ko na yan. Kumbaga, makikita naman sa action. Bago ko sinasabi yan, may action na. Si Mami Junisha, did she have any influence in your decision as well? Or was it just purely between you, Jinky, and the kids? Lalo na ang mama ko, naintindihan niya yung hangarin ko. Although, sabi ng mama ko, baka maubos yung pera mo dyan, baka lukuhin ka ng mga tao. Sabi ko, hindi. Nandiyan ang Panginoon, palagi naggabay sa atin at alam niyo naman yung puso ko na gusto kong matulungan yung mga kasama natin kung saan tayo nanggaling. Yun ang mission ko na ang laban ni Manny Pacquiao, laban ito ng bawat Pilipino na nang magkaroon ng opportunity
Yung sinasabi kong opportunity na kahit trabaho man lang ang mahanap ng ng mga Pilipino, magkaroon sila. Maganda na yun eh. At hindi lamang trabaho, kundi yung ibibigay nating sariling tahanan, pangarap natin at magkaroon sila ng sariling hanap buhay para hindi sila mawaglima at hindi nila ma-experience yung na-experience kong hirap sa buhay. Na umabot kami sa tubig lang inumin namin para makasurvive ang mawala yung gutom. Umabot kami sa nyug lang kainin namin, nyug na para may pagkain. At Manny, since you filed your candidacy nung October, busy ka na sa campaign trail. Meron ka pa bang oras para sa pamilya mo? Meron ka pa bang oras? May family time ka pa ba? Meron talaga. Ang nilalaan ko sa kanila tuwing Sunday. Sunday hindi ako nagsusorte, hindi ako kumukuha ng appointment. Kumukuha lang ako ng appointment sa Sunday pagdating sa religious activities. Religious activity, kumukuha ako dahil worship the Lord. Yan nilalaan namin sa Panginoon yung isang araw. And talking about your kids, yung panganay mo, si Jimwell, is now in the United States. And he won his first amateur bout about 3 weeks ago. Nakikita ko, talagang you're smiling from ear to ear. Paano mo siya, you must really be proud of him, that he won his first amateur bout. Paano mo siya sinusuportahan? Ayaw ko kasi makita siya na nabubugbog. Ang boxing kasi, grabe. Pag hindi ka dedicated dyan, hindi pwedeng 99.9% lang ang interest mo. Kailangan 100%. At talagang disiplinado ka. Maraming pagdadaanan kasi kung boxing ang pag-uusapan, grabe yung hirap ng boxing. Hindi yan madali na iniisip natin ng boxing. Ang boxing kasi hindi lang sa ability mo, yung skills mo, kundi pati yung utak. Kailangan ma-sharp yung utak mo, yung brain mo na exercise mo, lahat ng strategies, lahat ng techniques kaya mong matutunan. So, ang puso ba ni Jimwell 100% sa boxing? Gusto niya talaga maging professional boxer, kagaya ng tatay niya? Yun ang sinasabi niya, pero although sinasabi, dinidiscourage namin siya na mahirap ang boxing, pero gusto talaga niya. Sabi niya, Daddy, like what you said, I always hear that from you, na sinasabi mo palagi na boxing is my passion. Sabi niya, me too, boxing is my passion. So si Jimwell ba hindi uuwi? For the final salvo of your campaign before May 9th? Hindi, doon lang siya. Nakafocus siya sa career niya. At okay naman, sabi ko, okay lang yan. Huwag mong yung sarili mo sa politika. Yan ang susunod na tanong ko, kung si Jimwell, pagtanda niya, your son and your daughters eventually will tell you, Dad, gusto ko sanang tumakbo rin, or I want to get into public service. Will you allow them to get into public service, or will you discourage them together with your wife, Jinky? Kasi sa na-experience mo ngayon. Ang sinasabi ko sa kanila, tulungan niyo muna yung sarili ninyo. Pag stable na yung sarili niyo, saka kayo mag-offer ng tulong sa ibang sa tao. Kasi pag pumasok kayo sa public service tapos hindi pa stable yung sarili niyo, I'm sure makukurap ka, maging corrupt ka rin, maging traditional politician ka, magiging kawatan ka. Kailangan tulungan mo yung sarili mo, ma-stable mo na yung sarili mo, enough yung mo. And then saka ka papasok ng public service. Kasi public service is, hindi yan basta-basta na papasukin mo. Baka iniisip mo, ang public service parang business. Pagkakitaan mo, hindi ganun. Hindi ganun. Huwag tayong gumaya dyan sa mga kawatan dyan sa gobyerno na ginagawang hanap buhay ang public service. So sinasabi mo ngayon sa mga anak mo, focus on your studies. Kaya hindi rin sila sumasama sa mga campaign sorties mo. Si Jinky lang ang sumasama sa'yo. Focus muna kayo kasi hindi nyo kailangan mag-offer ng kasi sabi ko, stable na ba yung pamumuhay ninyo? Maayos na ba? Hindi pa ayos yung pamumuhay nyo, tapos mag-offer ka na ng serbisyo sa taong bayan, anong gagawin mo doon? Magnanakaw ka, magpakasarap ka dahil para maging stable yung sarili mo. Di ba? Ganun. Ayusin niyo muna yung sarili ninyo bago kayo mag-isip na tumulong sa taong bayan. Kasi pag tumulong kayo, kailangan ang focus niyo nandoon sa pagtulong. Huwag niyong gawin ng hanap buhay.
para hindi nyo gawing hanap buhay ang public service. Manny, your brother, si Sarangani Congressman Ruel Pacquiao and other local party mates are supporting another vice presidential candidate, si Sara Duterte. Kamusta naman ang relasyon ninyo during this period? Okay naman, kinausap ko naman sila na ang vice president ko si Lito Atienza, suportahan nila dahil yun ang vice president ko. Ano magiging role ni Jinky as a first lady? 2016, Senator Manny, you said boxing is your main source of income. Pero ngayong retired ka na, ano ang iyong main source of income? Kung kayo, Senator Manny, ang magiging 17th President of the Republic of the Philippines, ano magiging role ni Jinky as a First Lady? Ang gusto niya, tulungan yung mga kababaihan. Dahil yun ang passion niya eh. Kababaihan. Nung naging vice governor siya, yun din ang focus niya. Mga programa niya. So, yun na nga, no? She was a vice governor for Sarangani for 3 years, from 2013 to 2016. Kung magiging presidente ba kayo, bibigyan niyo ba siya ng cabinet position? Hindi. Tutulong lang siya, mag-advise sa akin at para pangit yung nasa bibigyan ng position. And si Mami Junisha, sinabi niya na gusto niya maging presidential advisor sa administration ninyo. Papayag ba kayo? Yung mama ko naman, kahit na wala siyang posisyon, lagi nag-a-advise yan eh. So, ganoon talaga si Mami T. Anong advice niya ngayon sa iyo? Focus lang. Maging strong. Nandyan lang siya nakasuporta din. At sumasama siya sa mga campaign sorties ninyo Tama. at mga rallies. Tama. Ngayon lang, lately. And nung 2016, Senator Manny, you said boxing is your main source of income and you couldn't rely on your salary as a public official. You've been quoted as saying that. Pero ngayong retired ka na, ano ang iyong main source of income? May mga, nagpatayo kasi kami ng mga building. So, at least kahit pa paano, marami din kaming building na naipundar at may mga business kami. May 2 hotel kami sa Jensan. Tapos may mga shop kami. So, kahit pa paano, kumikita. At So saka yung may nag-invest ka, At saka yung mga kinita mo sa boxing, in-invest nyo. Yeah, tsaka may farm kami. So, how would you compare what you're earning now from those buildings, from your farms, and from your investments, from what you were earning in the past as a boxer? Mas malaki ba? Ay, iba yung boxing. iba yung boxing. Oo. So, mas maliit. Iba Hindi gaano kalaki compared to your boxing purse. Okay naman, pang monthly expenses. At saka before you became a politician, no, you were one of the greatest boxers of all time. Sa mga kalaban ninyo, who gave you the hardest time inside the boxing ring? Sino sa mga... Isa na yan si Marquez, si Cotto, Miguel Cotto, yan ang isa sa mga... Bakit? Bakit silang pinakamahirap na kalaban mo inside the boxing ring? Si Cotto, malaki. Na tinalo mo siya. Tapos si Marquez, may talo at may panalo. Maganda yung namin, naging laban ni Marquez. Oo, maganda yung rivalry ninyo, no? Ni Marquez. At Manny, anong natutunan ninyo bilang boxer na ginamit ninyo as a politician in governance and in politics? Marami. Una-una, disiplina. At yung pangalawa, yung goal. Yung goal na makuha. Sa boxing kasi ako, gusto ko yung style na yun. Gusto ko maabot ko talaga yan. Yung condition, yung stamina ko, yung speed ko, yung basta lahat. Gusto ko ma-perfect. At paano mo piniperfect yan? When do you know that it's been perfected? Kailangan alam mo yung ginagawa mo. Bawat galaw mo, kailangan alam mo yung direksyon. Hindi yung gawa ng galaw ka lang ng galaw, training ka ng training, tapos wala sa direksyon. So, ganun din. Dito sa public service, excited na ako dahil
sanay ako sa disiplina. Lumaki kasi ako ng madisiplina eh. Mm. So, pagdating ng panahon, ako maging pangulo ng bansa natin, magiging disiplinado tayo pagdating sa goal natin na ma-achieve. At saka sa isang podcast, interview noong 2020, sinabi po ninyo, from the beginning, I don't like politics. I'm disappointed. I regret that I entered politics. Do you still regret entering politics? Yes, kasi pero nandyan ako, nakita ko yung hirap ng mga mahirap, nagugutom, walang makikipaglaban sa kanila. Nakita ko lang, puro binubula lang yung mga mahirap na tao. Binubula lang yung taong bayan, lalo na pag-eleksyon. Ang babait ng mga politiko eh. Di ba? Ang babait ng mga politiko, kulang na lang magsuot ng punit-punit na damit eh para sabihin na mukhang mahirap din sila, mabait din sila. Ganun. Halos lahat, hindi makabasag pinggan. Pero pagkatapos ng eleksyon, panalo na. Nako, may tinatagong anyo. Bakit sa palagay mo, Senator Manny, hindi pa nagmamature ang ating Filipino electorate? Why do we still get to fall for these traps of the traditional politicians? Kaya nga sinasabi ko sa taong bayan na, bayan, gumising naman tayo. Kasi yung mga narinig natin ngayon, narinig na natin ilang taon na eh. Narinig na natin ilang eleksyon na eh. Yung mga pangako eh. Kung ang isang politiko, isang public servant na nangako, tapos yung sinabi niya hindi naman niya ginawa, siguro mag-isip tayo kung ibubuto pa natin o hindi. Kung ano yung nagawa mo sa bayan. Kaya sinasabi ko sa mga tao na huwag niyo akong ikumpara doon sa mga tumatakbong mga politiko, tumatakbong kandidato, mga kandidato ngayon. Kasi kung ikumpara mo ako, huwag niyo akong ikumpara na parang ano lang din ibang mga politician na nangangako tapos wala mga ano. Ako kasi yung sinasabi ko, ginagawa ko na bago ko pinangako sa kanila, ginagawa ko na. Inunahan mo na? Yun, nauna na, bago pa ako na, kasi ginagawa ko na yun bago pa ako napasok sa politika eh. So ngayon, sinasabi ko sa kanila, kumbaga nauna yung ginagawa ko na, bago pa pinangako ko sa kanila. So how would you describe yourself as a politician, Senator Manny? Ako? Gusto ko talagang honest na public service at gusto kong buwagin, sumpuin ang korupsyon dito sa bansa natin. Yan ang goal ko. Imposible kasi sa bansa natin na magkaroon tayo ng kaginhawaan, magkaroon tayo ng economic growth and development kung hindi natin sumpuin yung korupsyon na yan. Kasi sinasabi nila, embedded talaga ang korupsyon dito sa Pilipinas. Hindi na pwedeng buwagin ang korupsyon, Senator Manny. Para sa akin, I disagree with you. Oo. I disagree with that. Talagang, bakit ang Singapore? Bakit Pero sinasabi nila, Singapore mas maliit. Easier to manage. Ang liit 6 million people. Ang Tayo, more than 110 million people. Ang liit naman ng bansa natin. Then, hindi naman masyado malaki ang kalakihan ng bansa natin. Madaling disiplinahin. Ang problema natin dito, yung weak ang ating gobyerno, judicial system natin, weak din, kulang sa budget. At pangalawa, talagang pag may nagnakaw, walang nakukulong. Nakakalaya pa. Ang mahirap pag may kasalanan, kulong. Yan ang problema sa atin. Nawawala yung tiwala ng taong bayan sa atin. Na dapat yun ay ibalik natin. Ipakita natin sa kanila na kahit na mayaman ka man, nagnakaw ka, kulong ka. Kasi kung ako ang presidente, tapos nagnakaw ka, may mga issue kang korupsyon, maniwala ka sa akin, sa kulungan ang punta mo. Kasi that's the only way na magkaroon sila ng takot sa ating gobyerno at respeto. Hindi naman takot pero respeto. Alam nyo, Senator Manny, nakita ko yung takot at respeto ng Pilipino. Kasi dati akong overseas foreign worker for 25 years. Tumira ako sa Hong Kong, sa Singapore, sa UK. At nakikita ko talaga, pag yung Pilipino nasa ibang bansa, disiplinado. Kaya nga takot talaga. Meron ako sa Japan na may stoplight. Kanto lang yun, kanto. Walang sasakyan. Nag-red pa yung stoplight. Red ha, mga Pilipino. Red yung stoplight, pero iskinita lang, walang sasakyan. Walang sasakyan. Hinintay mag-green. Pero kung dito sa atin yun, tawid. Beat the red light. Wala na. Doon, marunong pala sumunod eh. Bakit dito sa atin, hindi?
O, di ba? Pasunurin natin sila. That's right. Pagdating ng panahon, ito pa, patakaran ko. Pag ako naging presidente, wala akong makikita masyadong basura sa paligid. Kasi pag may nagtapon ng basura, mayaman ka man mahirap. Pag May multa. nakita sa, hindi multa, magmulta ka na, maglinis ka pa. Kailangan mong magserbisyo ka sa gobyerno, magwalis ka. Kung isang araw, magwalis ka, o 2 araw, depende sa tinapon mo. And then, mayaman ka man mahirap, magwalis ka. Kung hindi ka magwalis, makukulong ka. Ganun lang. Nakikita ko rin yan sa mga Pilipino sa ibang bansa. Kahit mayaman Idisiplina mo lang yun. That's true. Pupulutin talaga yung basura, tatapon sa basura. Yes. Subukan yung magtapon. Tapos puro kamera ang lahat ng paligid natin. Ganyan, kanto-kanto. Magsubukan mo magtapon. Tapos pag nakuha sa kamera, multa ka, tapos kulong ka. Kung hindi ka maglinis, magmulta ka na, maglinis ka pa. Naka-record ka. Kailangan serbisyuhan mo ito. Ganun lang. Di malinis ang ano natin. Kung kaya gawin ng Pilipino sa ibang bansa, kaya rin natin dito. Kaya natin yan. Isa na yan sa mga paraan na gusto kong mangyari. Di ba? Linis ng bansa natin. Isa lang yan sa mga gusto kong ma-accomplish natin. At isa lang yan yung unang-una, ang higit sa lahat, gusto ko lumakas ang ating ekonomiya. Lumakas ang ating ekonomiya para makapagbigay ng maraming opportunity sa ating mga kababayan. Marami pa rin sa ating mga kababayan ang walang trabaho. Yes. Mahigit 3 milyon. At hindi lang yan, marami ring underemployed. Alam mo, sa totoo lang, sa pag-iikot ko, hindi lang 3 milyon ang walang trabaho. Ditong pandemya na to, nako, sobra. Grabe. Ang ibig kong sabihin dito, sa bansa natin, ultimo trabaho na hanapin mo, wala kang mahanap eh. Mahirapan ka maghanap. Walang opportunity. Kung maganda sana, kung malakas yung ekonomiya natin, malakas, suportado natin yung micro, small, medium enterprises. Kasi yung micro, small, medium enterprises, yun ang magbibigay ng trabaho sa milyong-milyong mga Pilipino. Of course, we will invite investors from other country na mag-invest dito sa ating bansa. Makapagbigay ng trabaho yun. Pero ang unang mabigyan ng trabaho yun, yung mga diploma. Yung mga college graduate, di ba? Oo. Yun ang mabigyan ng trabaho nun. Pero, Hindi peking diploma. yes, Totoong diploma. totoong diploma. Hindi yung fake na sa Oxford. Okay. Ito pa, paano yung mga walang diploma makapagtrabaho, di ba? Kailangan palakasin nga yung small, medium enterprises para lahat hahanapin sila ng trabaho, hindi ang tao maghanap ng trabaho. Senator Manny, was there ever a time na nagsisi kayo, na nagretiro kayo sa boxing? Would you even consider one last boxing match right here in the Philippines? Senator Manny, was there ever a time na nagsisi kayo, na nagretiro kayo sa boxing? No? Without any doubt, talagang ready na kayo mag-retire Yes. after your last boxing match. Yes. Ang tagal ko na sa boxing eh. Mm. At least, once upon a time, napagkaisa ko yung bansang Pilipinas. Napagkaisa ko, nailagay ko sa mapa yung bansa natin. Once upon a time, when you talk about Philippines, Manny Pacquiao, at least okay na yun, masaya na ako nun. Ang kailangan ko lang, pangalagaan natin yung pangalan natin na nalagay tayo sa mapa, na huwag nating sirain yung mga kawatan dyan sa gobyerno. Isip-isip silang mabuti. Well, pag nagba-boxing match kayo, it is the lowest point of criminality in the Philippines. Wala. Mayroon pang zero eh. Zero criminality. Zero pa siya sa paglaban ko. Pero marami pa rin gustong makita si Manny Pacquiao inside the boxing ring. Would you even consider one last boxing match right here in the Philippines? If you ask me right now, ang feeling ko, nag-retire na ako eh. Nag-retire na ako. You will not unretire. Although pag sinabi kong, yes, retire, pero sa isip ko ngayon, 100% retire na ako. Retired na ako. Kasi si Tom Brady, di ba, yung quarterback ng Tampa Bay Bumalik Buccaneers ng New England Patriots, 45 years old, nag-retire, tapos after 6 months, nag-unretire. Baka magiging Tom Brady ka rin, Senator Manny. Ako naman masaya akong kapiling yung pamilya ko. At ayaw na ni Ma'am Jinky
na bumalik ka sa boxing ring. Ayan. Alam nyo, Senator Manny, pinag-uusapan ito no, for the past several debates and forums that you oppose same-sex marriage because of your faith. As a public servant, where do you draw the line between religion and governance? Nandiyan pa rin, i-consider natin yung governance. Pero kailangan huwag magalit ang Panginoon sa atin dahil magiging curse na puro mga tragedy ang mga maranasan natin sa bansa natin, mga sakuna maranasan natin dahil punishment yan eh. Nandiyan naman, nakalagay yan sa Bible na paparusahan niya yung mga gumagawa ng mga kasalanan. So, maging ano tayo. Nandiyan naman sa Bible yung isang king na sumusunod sa Panginoon ay talagang maunlad, prosperous, ang tao nagre-rejoice. Pero let's say, you become the president of the country. Pero yung mga congressmen at saka mga senators are not with your party. And they will push for same-sex marriage. Ano pong gagawin ninyo dito? Hindi ko pa rin pipirmahan yun kasi ang presidente ang pipirma. So, i-veto ninyo? Bibito ko. So, talagang there's no compromise No for compromise. Senator Manny Pacquiao No compromise. in terms of same-sex marriage. No compromise. How do you plan or project to promote faith and religion in the country? Na magkaisa talaga lahat ang mga relihiyon. Ay dapat magkaisa kasi if we believe God, then ang Panginoon isa lang naman eh. Isa lang ang Panginoon. So, kailangan magkaisa tayo. If you really believe God, then you should be compassionate and loving people, a loving person. Yun ang ano natin. We should love one another as we claim that we believe God. Ganun yan eh. Sabi ko, may teaching ako dyan, kaya nagpe-preach naman ako. Sabi ko, people are saying, claiming that they believe God, but the truth is, the reality is, they don't really believe God, they just know God. Kasi knowing and believing is different. That's true. You can say you believe God, but you don't obey. So you just know God. But if you really believe God, you obey. That's reality. And Senator Manny, during the CNN Philippines presidential debate, tinaas po ninyo ang kamay ninyo noong ang tanong ay kung pabor kayo sa mga endorsements from religious groups. Ano pong stand niyo ngayon dito? Yes. Pwede naman sila mag-support, mag-endorse. Mag-recommend. At the end of the day, ang tao naman pipili, individual. But if they don't endorse you, will you take it against them? Okay lang. Okay lang. Ganun naman talaga eh. Para bang endorsing lang naman yan eh. Nasa tao pa rin ang pagpapasya. Mambabatas kayo for 12 years and now you want to move to Malacanang. Sa tingin po ninyo, your experience is enough to run the country? Maganda ngayon, nasubukan ko yung 12 years na mambabatas ako. At pag sinabi mong executive job, sanay ako dyan. Dahil lumaki akong naghahanap buhay, nagmamanage ng bahay namin, pamumuhay namin. Paano ko minamanage, pinapalago yung pera, paano ko tinitipid at ginagastos yung pera. Sanay ako dyan sa pagiging executive. Pero Senator Manny, may mga kritiko rin na nagsasabi, 12 years nga kayong mambabatas in Congress and in the Senate, pero marami rin kayong mga absences. Yung sinasabing absent ko sa Congress, yung panahon nung congressman pa ako. Kasi hindi ko nga kasundo yung administrasyon. Kaya nag-focus na lang ako doon sa pabahay ko sa Sarangani. Kaya dumami yung nabigyan ko ng pabahay sa Sarangani, which is sa distrito ko. And then, pero itong senador na ako, hindi na pwedeng mag-absent dahil maraming trabaho at marami kang committee na hawak. At sinabi rin ninyo na housing is basically the main platform of your presidency. Paano yung mabibigyan lahat ng mga nangangailangan ng housing? Tama yan. Ganito lang kasi yan. Simple lang yan. Pagkapanalo ko, maglaan ako ng 400 billion. 400 billion. Sa inyo naman kukuha ng 400 billion Yan, na isa yan, yan. Senator Manny. Pag sinugpo mo yung korupsyon, alam mo, ang korupsyon sa bansa natin, matindi. Nasa 700, hindi bababa ng 700 billion to 1 trillion a year ang nawawala.
Pag sinugpo mo yan, isabihin na lang natin na nakasave ka ng 500 billion o 400 billion. Hindi, malaking bagay yan sa pabahay. In 3 years lang, 3 years na sunod-sunod na 400 billion. Tapos na yung pabahay sa buong Pilipinas. Saan nyo umpisahan? Saan ninyo umpisahan ng housing projects ninyo? Pag sinabing housing project, hindi natin sila lilipat sa ibang lugar. Kumbaga, Doon sa lugar nila? Diba, Tatayo ka ng mga kung saan bahay. sila naka-apply ng yung mga pabahay form ko. Yung 400 billion, i-divide natin yan sa lahat ng mga city, provinces, at saka municipality. Diba, sa municipality, ito yung nag-register ng pabahay. Ayan, 1 billion. Dito, marami, 2 billion. Dito, marami, 3 billion. O dito sa city, sa highly urbanized city, dito 5 billion. Ganun lang. I-implement yan. Tapos, following year, nandyan na naman, may budget na naman. So, ganun lang. Ma-implement ka agad. Can you imagine, pag na-implement yung pabahay program, ang trabaho na maibigay. Pero nationwide yan, implementation nationwide. Baka magkulang pa tayo ng mga gagamitan, yung supply. Pangalawa, yung industries na gagalaw. O, how many industries yan ang makinabang? Simento, bakal, dami. Uunlad ng ating ekonomiya. Uunlad ng ekonomiya. At dadami ang mga trabaho. Yes, trabaho. And then also, mag-ano din ang pundo ng ating gobyerno para sa pagpapalakas ng micro, small, medium enterprises. Dahil yun ang kaparaanan para lumago tayo. Unang-una na dyan, yung mga farmers natin, palakasin natin para hindi tayo mag-import na mag-import. Para kumita din ang natin. Kasi, ang isa sa principle ng ekonomiya natin, yung, di ba, yung GDP. Doon tayo nagbabase sa GDP natin, GDP. Yan yung basihan natin sa ekonomiya natin, GDP, Gross Domestic Product. Yung GDP, may 4 na elements yan. Yung pang-4 na elements ng GDP, yung net export. Kailangan mas malaki yung ini-export natin saka ini-import. Correct. Ang problema sa atin, import na ng import. Kukunti na lang yung Nag-import ng bigas. import ng isda. lahat. Import Asukal. ng bawang, bawang, sibuyas, lahat. Kung anong in-import natin, masagana naman ang bansa natin mataba yung lupa. Bakit hindi natin i-maximize yan? Yan yung sinasabi ko na dapat ang ating gobyerno nakatutok siya doon sa PDC. Yung PDC na tinatawag, hindi ito postdated check. Ano to? Production, distribution, and consumption. Yan yung dapat nakapokus tayo para nga lumakas yung ekonomiya natin. Yan, isa lang yan sa 4 elements of GDP, yung pang-4 na net export. Meron din doon sa elements ng GDP, yung government spending. Maging natin, conservative din tayo maggastos. Huwag tayong gastos ng gastos. Yan ang sinasabi ko. Kasi ang daming nagtatago ng mga budget every year. Yung mga ahensya, nag-submit lang sila ng submit. Akala nila, nagpiprinta lang ng pera ang ating gobyerno. Hindi ganon. Siyempre, alam ko dahil chairman ako ng 6 na taon ng Public Works Committee. We know that presidential candidates spend so much more to mount, bigger campaigns, no? Sinasabi nga nila, bilyon. Magkano na po ang nagastos ninyo sa kampanyang ito? Magbaback out kayo kung merong sign from God. Maybe even just 1 day or 2 days before the elections. Meron na bang sign? We know that presidential candidates spend so much more to mount, bigger campaigns, no? Sinasabi nga nila, bilyon. Magkano na po ang nagastos ninyo sa kampanyang ito? Dito, hindi man ganun karami. Hindi ganun Ano ibig nyo sabihin hindi gaano karami? Hindi ganun kalaki dahil siyempre ako kasi hindi ako yung todo-todo na gastosan dahil ang akin lang naman is honest na pagserbisyo. Kasi kung gastusin ko lahat ng pera ko, ganyan, pag ako naging presidente, siyempre babawiin ko yun. Ayaw ko maging corrupt. Ayaw ko maging tapo na kaya ko pang tumingin sa tao na nakadilat yung mata ko. Hindi ako nakayuko ganun. Unless kung makapal tayo yung mukha, kayang tumingin. Ganun. So how are you financing your campaign right now, Senator Manny? Sa abot ang kaya, gastos ako, pero hindi naman ganun kalaki. So, yung ginagastos nyo sa kampanya nyo ngayon for president ay galing sa mga kinita nyo sa boxing?
Yes, may mga tumulong naman. May mga tumulong naman. Pero, siyempre, limited lang yung mga tulong nila. Dahil hindi naman din ako klaseng tao na makiusap ako, manghingi ako ng tulong sa mga malalaking company. Eh kung ibibigay nila yung tulong sa'yo, Okay lang. tatanggapin pa ninyo? Okay lang, basta ang akin is hindi ma-compromise yung commitment ko sa taong bayan. Ayaw ko kasi yung ako manghingi ng tulong tapos magkaroon ako ng utang na loob. Ganyan, pagdating ng panahon, di mag-compromise ako. Ganon. Ayaw ko yun. Kasi at the end of the day, pag ako naging Pangulo, pinagkatiwalaan ng taong bayan, ang mahal ko, ang priority ko, taong bayan. How much have you already received in terms of campaign funds from sponsors? Ay, hindi ko nabibilang. Hindi ko nabibilang. Kailan namin kausapin yung accountant ninyo. Oo. Hindi ko nabibilang kasi pakunti-kunti lang naman. Hindi naman ako doon. Siguro sa ibang kandidato na nandoon lahat ng mga yung mga malalaking negosyante nandoon sa ibang kandidato. But what is the percentage of your campaign funds comes from your own pocket and from sponsors? Eh malalaman natin yan pagkatapos ng pag may account na ng accountant natin. So, sinabi rin ninyo, Senator Manny, that if you become president, open kayo to accept members of President Duterte's cabinet. Sino-sino po sila? Who are some of the Duterte cabinet members that are capable of joining your administration? Mayroon namang mga ano dyan, hindi naman lahat talaga na contaminated sa corruption. May mga honest dyan sa gobyerno ng Pangulo, yung mga na-appoint niya. Hindi naman lahat. Pero yung iba... Can you give us maybe 2 or 3 names Wag who na, you baka think are capable of joining your administration? Huwag na, para ma-surprise na lang yung taong bayan. But what are you looking for in a cabinet secretary in your administration, in the President Yan. Manny Pacquiao administration? Napakagandang tanong yan. Kasi boxer ako atleta ako eh. Kumbaga, yung requirements ko, yung, na sa isang secretary, mataas. Kaya hindi basta-basta ako nag-appoint. Kaya mo to. Pag hindi mo kaya, huwag mo nang tanggapin. Pero kailan, pag kaya mo, sige, ilalagay kita dyan. Pag hindi mo kaya, huwag kang tatay, kasi mapahiya kayo pagdating ng panahon. Baka mapahiya ka lang. Pero meron ka na napupusuhan. Mayroon ako mga napusuan na ma-confirm ko na sila dapat ilagay ko. Isa sa mga cabinet secretary ko. Like Mimo Osmeña. And Clarita Carlos. Yan, mga tapat, dedicated sa trabaho. Anong posisyon ang bibigay niyo kay Clarita Carlos sa kabinete ninyo? Abangan nyo na lang. Si Mr. Osmeña. Abangan nyo na lang. Maganda eh. Si Lito Atienza, Senator Manny, ano ang magiging role niya in your administration? Ay, malaki ang... Ano bang cabinet position ang bibigay mo sa kanya? Abangan nyo rin. Ay, basta, ayan, hindi ako maglalagay ng hindi ko pwedeng, ito ang prinsipyo ko, pag swimmer ka, hindi kita pwedeng ilagay sa marathon. Di ba? Hindi kita pwedeng, kung boksingero ka, hindi kita pwedeng ilagay doon sa basketball. Di ba? Kung kailangan sa boxing ka ilagay. Pagka basketball player ka, hindi naman kita pwedeng ilagay doon sa boxing. Sa basketball ka. Gano'n yan, may mga 40-40 na Sa mga matatalo na presidential candidates, meron ka bang gustong i-appoint sa kabinete mo? Depende. Mayroon. Mayroon naman siguro. Like who? Saka na. Pero meron na kayong listahan. Let's say, for example, ngayon, nasa pandemya pa tayo. Senator Manny, meron tayong 27 million na mga bakuna na mag-expire sa June. Sino bang gusto nyong magiging DOH secretary? Mayroon na rin. So, kompleto na rin yung lista na yan. Department of Health, your economic team, Department of Finance, NEDA. Nako, Hindi pa yung iba, wala pa yung iba. wala pa. Pero nung CNN presidential debate, sinabi nyo,
nung tinanong kayo, anong unang department or agency ang bubuwagin nyo and overhaul, sinabi lahat ng mga kandidato, customs. Di ba? Customs. Unang imbestigahan. O, unang investigahan. Oo. Eh ako, health. DOH. Health. Health, no? DOH. Doktor ba ang i-appoint nyo dyan? Or, Katulad sinabi ko, kung basketball ang labanan, basketball player ang ilalagay natin. so, klarong-klaro rin na hindi kayo mag-a-appoint ng mga kamag-anak at kaibigan sa kabinete? Hindi. Mm. Ma-compromise yung commitment natin yan sa bayan. At Senator Manny, kung hindi kayo pinalad maging 17th President of the Republic and the winning candidate offers you a cabinet position, will you take the offer? Will you take on that responsibility to be a cabinet secretary? Depende. Depende sa ibibigay sa akin. At ako naman, I always think positive eh. Hindi naman ako, I know that God is with me and God will give me success. Yan yung ano ko kasi itong intention ko hindi naman para sa akin. Para ito sa taong bayan. Kung pagbibigyan lang nila ako, kung hindi lang ako pagbibigyan, sayang. Ang akin lang is sayang. Sayang yung pagkakataon. So if you will not become president and you'll think twice or thrice about accepting a cabinet position depending who becomes the next president, ano po ang plano ninyo? What are your plans after May 9? Pasensya ka na, hindi ko kasi iniisip yan. Magandang sagot yan. Hindi ko kasi iniisip yan eh. Pero, Hindi ko kasi iniisip yan eh. pero you won't run again for the Senate in 2025. Hindi natin alam. Eh, mahirap magsalita ng tapos. Tingnan na lang natin sa May 9, Tingnan natin. 2022. Yes, yes. What is your hope for the country? What is your hope for the Philippines? Ako, hindi ko kailangan, alam mo, ang pangarap ko talaga sa bansa natin na gusto ko yung attitude, yung mind attitude ng bansa natin, yung mga tao, hindi tayo mag-abroad para magtrabaho. Dapat dito lang sa atin, enough na. Sobra-sobra yung trabaho. Gusto ko yung, alam mo, ang gusto ko mangyari sa bansa natin, yung mga taga-ibang bansa, mangarap naman sila na pumunta rito at magtrabaho. Di ba ang sarap nun? Mangarap sila na pumunta rito para magtrabaho. Hindi na tayo mangarap para pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. At saka mga Pilipino, dito na lang sila magtatrabaho, Yes. hindi na sila magiging Hindi na- OFW. Alam mo, karamihan na naghihiwalay ng mga pamilya, yung nasa abroad yung pamilya. Yung naghihiwalay yan. Karamihan. Kaya maraming mga naghihiwalayan dahil sa nasa abroad yung asawa, nawalay ng ilang taon, kaya nakahanap ng, alam mo, ganun yan eh. I have to ask you this question, no, Senator Manny, kasi sinabi niyo nito in one interview na magbaback out kayo kung merong sign from God. Maybe even just 1 day or 2 days before the elections. Meron na bang sign? Alam mo, yung sinasabing sign ay mas pinatibay pa ng Panginoon yung paniniwala ko. Pinatibay pa ng Panginoon yung paniniwala ko na tuloy ang laban para ito sa for God and country ito. Yan ang nakikita ko, kaya tuloy ang laban. And Senator Manny, your final words to our voting electorate who will be going to the polls on May 9, 2022. Mga kababayan ko, nakikiusap ako sa inyong lahat na marami na tayong sinubukan na akala natin ito na yung, kahit ako, madami na akong inakala na yun na yung maging leader natin na mag-ahon sa kahirapan, mag-ahon sa atin sa kahirapan. Pero bigo po tayong lahat. Ako po, nakita ko ang agony, nakita ko po ang paghihirap ninyong lahat, nating lahat, ng ating bansa. Bigyan nyo lang po ng 6 na taon si Manny Pacquiao at makikita nyo po ang tunay na may takot sa Panginoon, tunay na pagserbisyo. Dahil ang goal ko po talaga ay paunlarin yung bansa natin at mabigyan at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino at magkaroon ng opportunity ang bawat isa. Kaya
Magsama-sama po tayo. Kung ikaw ay nahirapan sa bansa, nahirapan sa buhay, nahirapan dito sa ating bansa, subukan natin si Manny Pacquiao. Subukan niyo po ako. At alam ko, damang-dama niyo ang aking pinagdaanang hirap sa buhay. Damang-dama ko rin yung pinagdaanan yung hirap sa buhay. Dahil doon po ako nanggaling. Natulog po ako sa kalsada, na tubig ang ininom para lumipas ang gutom. Yun po ang aking karanasan. Kaya, bayan, ito yung pagkakataon natin na maayos ang lahat ng ito at mapakulong natin lahat ng mga kawatan dyan sa gobyerno. Takot na sila na maging manalo tayo dahil pag tayo nanalo, titiyakin ko na ang bawat Pilipino guminhawa at makukulong lahat ng mga kawatan dyan sa gobyerno. Maraming salamat, Senator Manny Pacquiao, for joining us on In Private on CNN Philippines. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you so much for joining us. I'm Rico Hizon.